Paano nangyari ito, Mark? We were blindsided. Akala ko ba, uunahin ni Atty. Fontanilla yung mga kaso ng kumpanya? Alam mo, nagulat din ako eh. Alam mo ba kung gaano ako sorpresa nung nakita ko yung mga jewelry sa loob ng aking safe? Tell me about it. Si Donald lang ang may access doon. And the email from your computer? Again, si Donald lang ang siya lang nakakalam ng combination ng safe na yun. This is a big setup. Iniisip ko nga, Mark, kung paano ko ididikit si Donald dito sa kasong to. Kung totoo na siya yung nagtago ng jewelry ni Christine sa safe mo at siya rin nagpadala ng email, Mark, ang tinding galit niya sa'yo. This is a serious grudge, Mark. Alam mo, hindi ko alam kung anong ginawa ko sa kanya or at any time para ganunin niya ako. I mean, this is serious. Kaya ngayon pa lang, Mark, mag-isip-isip ka na. Think about your past. Ano ba nagawa mo nung bata ka pa that would cause this anger? Time's working against you, Mark. Pati nga itong pagdakip nila sa'yo eh. Hapon na. Sarado na ang korte. Hindi na kitang mapapiyansa. Patricia, hindi ako matutulog sa loob ng seldang yan. Kakausapin ko sila. Makikiusap ako. Baka pwedeng dito ka na lang sa opisina matulog. Nasaan si Paul? Ganto na lang. I-request ko rin sa kanila. Baka naman pwedeng samahan ka na lang ni Paul dito. Pero Mark, we're asking for the moon. Papapuntahin ko na lang si Christine dito. Ano sasabihin mo sa kanila? Tell her the truth, Mark. Tell her what's in your heart. Okay, sige. Dito ka na lang muna. Dahil kailangan ko kausapin ito ng sarili nun. Yes, sir. Boss, Kumusta? clockwork. Nakakarindi yung sigaw ng babae nung papalapit ako. Takot na takot. Okay, good. Basta boss, kung kailangan mo ako Okay, makakasa ka. Andrea! Oh. Nahuli ni si Mark Rojas. May kaso na? Ay, naku, umupo ka. Hindi mo ito kakayanin. Umupo ka. Alam mo ba, ibang kaso ang sinampan nila kay Mark. Hindi mo mahulaan, no? Ang pagnanakaw ng alas ng mami mo. Paano nangyari yun? Eh, di ba nagkaroon nga ng nakawan dun sa auction? Exactly. Pero nakita nila ang alahas ng mami mo sa kahadiyero mismo sa bahay niya. Gusto lang namin na identification. I know my jewelry. These are mine. Pag-confirm na lang na ilan nga ito sa mga nanakaw nun sa auction. Are you sure? Pwede rin kayo magsampa ng personal yung kaso lamang kay Mark Rojas. Kung gusto niyo. Pwede ko ba siyang makausap? Ay, sagutin ni Mami. Subukan mo ulit. Nabalitaan niyo na ba yung pagkakahuli doon sa hayop na Mark na yun?
Oh, panibagong kaso to na nagko-connect sa bangko natin at sa kumpanya ni Mark. Pero hindi naman pagmamayari ng bangko natin yung mga alahas ni Mami. Oo nga, pero ang point ko, kailangan matanggal ang anumang koneksyon ng Rojas Holdings sa Tuazon Rural Bank. Matutulungan kita. Thank you, Tito Dave, pero siguro tatawagan na lang kita kung kailangan ko ng tulong mo. Okay. Ang kulit ng isang yun, no? Aiden for effort, eh. Oo nga eh. Pero alam mo, wala rin akong tiwala dyan sa tito kong yan eh, at Tita Lovely. Nangangamiss-cam, no? Tomo? Ay! Oo nga pala. Buksan mo yung mail mo. Bilis. Buksan mo. Punta ka sa spam. Oh, scroll down. Scroll down mo. Yan. Buksan mo yan. Oh. Let this be a warning to you and your mother that something bad will happen at the auction unless your bank agrees to our company's business offer. Signed, Mark Rojas. Kailan to? Ba't yung sinasabi sa akin to, Tita Lovely? Hindi kasi ako makaharap ng tiyempo, eh. Saka, basahin mo mabuti. Parang, hindi ako makapaniwala na galing kay Mark Rojas, eh. Parang may mali. Sa prosecutor's office ngayon si Mommy. Alam mo, panahon na para makausap ngayon si Mark Rojas. Pansamantalang nakahold ang daddy mo sa office ni Atty. Fontanilla. Hindi ko ba siya pwedeng samahan doon, tita? Hindi nila tayo pinayagan, Paul, eh. Pasalamat na lang tayo na doon siya nilagay. Hindi siya sinama sa mga common criminals. Tita naman eh. Hindi naman sanay si Dad matulog sa ganung lugar. Hindi mo kilala ang daddy mo. Yung pinagdaanan niya nung bata pa siya. Naghirap rin siya. It's just one night, Paul. Alam ko na, mabuti pa. Sumama ka na lang sa akin bukas, ha? Dala mo siya ng clothes, tapos magdala ka na rin ng food. Diba? Yun na lang. Okay po. It'll be okay. I guess I'd give both of you time to talk, if you may excuse me. Christine, wala akong kasalanan sa pagkawala ng mga alahas mo. Pero yung kwintas na una mong binalik sa akin. Christine, nasa black market lahat yun. Alam ko sa'yo yun, kaya ako binili. Mark, masyado mo akong pinahihirapan. Pwede mo ba akong bigyan ng mas matimbang na dahilan para maniwala pa rin ako sa'yo? Wala akong dahilan para saktan ka. Nagawa mo na to noon, di ba? Christine, ikaw na una. Hindi mo ko hinintay magpaliwanag. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko noon. Tapos ngayon gusto mo akong maniwala sa'yo. Makinig ka sa puso mo ngayon. Mr. Rojas, Ano to? tsaka mo ngayon sabihin sa harap namin mag-ina na wala ka talagang kinalaman sa nakawan sa auction.